Dito po sa devotion natin patungkol sa spirit, dito po ay in-emphasize natin na we will live forever. Pang walang hanggan po yung buhay na binigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. We call it eternal life. Ibig sabihin hindi nagtatapos. Now, gusto ko pong, maganda kung hindi nyo napanood tong devotion natin, balikan nyo yung devotion natin, no, about the spirit. Now, gusto ko pong i-emphasize dito sa video na to, itong extra video natin na ito, na yung mga buhay po natin, evaluate natin. Re-evaluate. Keep re-evaluating. Maganda po na nagpo-post tayo minsan. Kasi minsan, sobrang busy natin. Dami natin ginagawa. Kagaya ngayon, tinan niyo yung table ko. Ang dami kong binabasa. Minsan ang tendency natin, pag sobrang busy, hindi na natin naiisip yung mga pinaka-importanting bagay sa buhay natin. Pag naging busy tayo, sometimes we don't ask the most important or crucial questions of life. Hindi na natin minsan tinatanong ano ba yung mahalaga para sa Diyos na dapat ginagawa natin everyday. Alam niyo po, isa sa mga devotions natin na malaki yung impact sa akin personally ay yung Salmo patungkol doon sa sinasabi ni Moses na teach us to number our days. Sobrang malaki yung impact nun sa akin kasi because of that, I have to number my days. So, pinapanalangin ko sa Panginoon na humaba yung buhay ko na at least hanggang 60, no? Kung hindi man ako umabot ng 60, di okay lang naman. Pero kung aabot ako ng 60, 62 actually, 62. So, sa 2050, meron na lang akong 8,868 days. Pag nag-2050, 62 years old na ako noon, meron akong 8,868 na tulog pa, no? Parang isipin mo, 8,868? Senior citizen na ako, may discount na ako noon. Pero isipin nyo, parang sobrang bilis. 8,868 lang. And dito nilalagyan ko ng ilang araw pa, no? Lord willing, kung matatapos ako sa schooling, sa pag-aaral ko ngayon, meron pa akong 1,197 days. And yung ika-2,000 anibersaryo ng Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo, na gusto ko talaga maging part niya, no? Yung 2,000th year anniversary of the Great Commission. Kailan po yun? Sa April 3, 2033. So, meron pa akong 2,751 days para magmisyon at maging parte, makibahagi sa sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo nung yung binigay niya yung utos na go disciple the nations. I want to be part of that. Now, para sa atin po, no, when we number our days, hindi ka magsasayang ng kahit isang araw. Kasi mahalaga yan eh. Para sa akin, sobrang halaga yan. 8,868 days. Tapos yung isang araw doon sasayangin mo. Hindi eh. Kailangan lahat yun magamit mo yun para sa isang makabuluhang gawain, lalo na gawain ng Panginoon, para sa isang bagay na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. So, ang encouragement ko sa bawat isa sa atin, you number your days. You have to make sure na bawat araw ng iyong buhay nagiging makabuluhan. Tanda natin, parang paglalakbay yan eh. Sabi nga ng isang wais na Chinese, I'm not sure, si Lao Tzu yata yun, no? A journey to 1,000 miles begins with the first step or in one step. So, yung mahabang paglalakbay, binubuo yan ng mga steps. Kaya po, sa akin, sa isip ko, dapat meron akong one step closer to my goal every day. One step closer to my goal every day. At yung mga devotions na ginagawa po natin, actually, one step closer to Jesus. Yan po yung goal ko dyan. No? Sa lahat ng mga nakikinig,
Dalangin ko na gamitin ng Diyos yung ating mga devotion para tayo makahakbang one step closer to Jesus. So, dito po sa devotion natin about the Spirit, ang emphasis po natin dito ay we are immortal. Mabubuhay tayo ng pangwalang hanggan. And we have to make a difference today and for eternity. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng impact, impluwensya dito sa mundong ito, ngayong araw mismo, hindi na natin pagpapabukas pa, ngayong araw mismo. And not just today, but also for tomorrow, for the next day, next week, and for eternity. We want to impact today and eternity. Gusto natin merong impact, merong influence. At alam niyo po, tinawag po tayo ng Diyos para mang-impluwensya talaga. Hindi pwedeng nabubuhay ka dito sa mundo, you're calling yourself a Christian, but you don't influence people. Hindi po ganon. Sabi po natin pa ng Jesucristo, you are the light, you are the salt and light of the world. Yung salt po, may influence. Yung light, may influence. Hindi pwedeng nagliwanag, tos yung dilim, hindi matatalo ng liwanag. Nagliwanag, tos madilim pa rin, di ba? Hindi pwede. Pag nagliwanag, automatic yung darkness nalulupig. Kapag yung isang lutuin, pag nilagyan mo ng asin yan, automatic aalat yan. At yan po yung panawagan sa atin ng Panginoong Jesucristo, mang-impluwensya. So, let's make a difference today. Impluwensya natin yung mga tao sa paligid natin. Asawa man yan, anak, kaibigan, kaklase, teacher, estudyante, katrabaho. Let's influence them for the better. And Lord willing, yung influence natin sa kanila, umabot pa ng pangwalang hanggan. So yun lamang po. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.